learned of your engagement to my son, Grace. At gusto kong malaman mo that you have my blessing. Matagal na kitang tinuturing na pamilya. I never had a daughter, so you came into Edward's life para na rin kitang anak. Thank you so much, Ma. It means a lot. Thank you din po. Malaking bagay po sa akin yung pagtanggap niyo. Thank you so much, Tita. Mama, yan ang tatawag mo sa akin from now on, ha, Iha? And from now on, anak na kita. The daughter I never had. Okay. Wait, I have to excuse myself, ha? I have to check our lunch, ha? Iwan ko muna kayo. Sige po. Bakit? Hindi, may tumatawag lang. I have to take this outside. Give me a sec. Okay. Tito Anton? Good afternoon po, sir. Hello, Grace. Iha, we have to talk. Mukhang seryoso po ang pag-uusapan natin. Grace, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ako komportable sa pagpapakasal ninyo ni Edward. You know, I've always wanted what is best for my son. Isang asawa na katulad ng mama niya. Mabait, maalaga, yung pwedeng makipagtulungan sa lahat. Someone Edward can be partners with. Hindi yung magpapaalaga sa kanya. Yun po ba ang tingin niyo sa akin? Magpapaalaga ako sa kanya? Let's face it, Grace. You are blind. And you have been through so much pain. Hindi mo agad-agad makakalimutan yung... Just think about it. How are you supposed to build a family with my son? Sooner or later, maaapektuhan ang pagsasama ninyo. Pareho lang kayong mahihirapan. Ano pong gusto niyong gawin ko? Baka mas mabuting wag na lang kayong magpakasal ni Edward. Grace, I am only after the welfare of my son. Sana maintindihan mo yun. Pero, Iha, don't get me wrong. I have nothing against you. You're a very likable person. But my son needs someone more than that. pero nagmamahalan po kami. Sir, mahal ko po siya. Alam ko, I love my son too. And I have sacrificed so much for my son and for our family. Ang tanong lang, Grace, how much are you willing to sacrifice for Edward? Hi, Grace. I'm back. Okay. Gutom ka na ba? Gusto mo na kumain? Kailangan ko na palang umuwi. Si nanay kasi tumawag. Okay. Parang biglaan yata yun. May nangyari ba? Hindi, wala naman. Iniintay lang talaga niya ako. Grace. Hey, talk to me. What's wrong? Wala nga. Halika na.
Okay, okay, Grace, let me help you. Come on. Edward, saan kayo pupunta? Bakit umalis si Grace? Anong ginawa mo? Let's face it, Grace. You are blind. How are you supposed to build a family with my son? Pareho lang kayong mahihirapan. Ano? Sinabi niya yon? Magpapaalaga ka sa anak niya? Ba, nanguhusga naman kaagad siya. Hindi ka pa niya lubos na kilala? Nay, huwag na po kayong magalit. Tama naman siya eh. May point naman talaga siya. Bulag ako. Iba ang magiging adjustment ni Edward pag nagsasama na kami. Pahihirapan ko lang siya. Hindi mo siya pahihirapan, Grace. Kilala kita. Tayo ang magkasama dito sa iisang bubong, kaya alam kong hindi mo siya pahihirapan. Bulag ka, oo. Pero natuto ka na rin. Nagagawa mo na lahat ng dati mong ginagawa para sa sarili mo, para sa amin. Kaya nakakasiguro akong magiging mabuti kang asawa kay Edward. Maaalagaan mo siya bilang asawa mo. Pero Nay, hindi lang naman yun ang problema ni Tito Anton. Madami pa siyang ibang issue at lahat naman yun totoo. Gusto mo ba kausapin ko siya? Grace, kung magkakatuluyan kayong dalawa ni Edward, panahon na siguro na makilala ko yung magiging biyenan mo. Kakausapin ko siya. At ipapaalam ko sa kanya na hindi ka inutil at na magiging mabuting asawa ka kay Edward. At kung talagang mahal ni Anton ang anak niya, iisipin niya kung ano yung magpapaligaya kay Edward. At ikaw yung Grace. Salamat, Nay. Pilit mong pinapalakas ang loob ko.